Sa pool naman sa CCTV ang naganap na rambulan at batuhan ng mga kabataan dyan sa lungsod ng Maynila. Pero sa halip ng mga kabataan, mga magulang ng mga menor de edad ang pananagutin ng otoridad sa nangyari. Kung bakit, alamin sa report ni Jim Tihano. Sa aktwal na bidyong kuha ng netizen, kita ang umano'y habulan ng dalawang grupo sa mismong gitna ng kalsada sa bahagi ng Lacson sa Maynila. Hindi alintana ng mga kabataan ang panganib na nagbabadya sa kanilang buhay. Maya-maya, makikita ang paghagis ng isang improvised na bomba o ang tinatawag na Molotov bomb sa kabilang grupo. Pero tuloy ang bakbakan ng dalawang grupo. Tila patintero ang eksena sa kalsada ng dalawang grupo. Kaya mga dumadaang sasakyan, todo iwas sa bangang ilan, diretso lang sa pagdaan. Sa tulong ng barangay at PNP, agad na nasagip ang 7 kabataan na pawang mga minor de edad. Pero sa halip na ikulong, may babala o paalala ang otoridad partikular sa mga magulang ukol sa posibleng kaharapin nilang kaso. Sa halip ang mga anak nila ang managot sa batas, mismo ang guardian ang maaaring makulong, depende ito sa bilang na kinasangkutan ng kanilang mga anak. Meron tayong ordinansa, yung ating ordinance number 043. Ito yung tinatawag na Anti-Child Endangerment Ordinance of the City of Manila. Kung saan nga dito, sinasabi dito na kung sakaling paulit-ulit na lang na nai-involve yung mga bata sa iba't ibang mga kaguluhan, sa iba't ibang paglabag sa batas, merong penalty ang mananagot dito yung magulang. Yung may edad na 15 years old to 17, maaari silang magmulta ng 2,000 piso at makulong ng 1 buwan. At doon din naman sa may edad na 13 to 14, meron silang 3 buwan na pagkakulong. Magulang ang binabanggit natin dito o yung mismong guardian nila, no? Makukulong sila ng 3 buwan at 3,000 ang penalty. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.